Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Sabi nila, ang mga ninong ay nagsisilbing gabay at pangalawang ama. Pero paano kung ang tingin mo sa kanya ay higit pa sa isang protektor? Paano kung sa bawat ngiti at haplos niya, nakakaramdam ka ng init na hindi mo dapat maramdaman? Magandang araw sa iyo, Miss Roxy, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong programa. Ako si Nicole, 22 anyos at katatapos ko lang ng kolehiyo. Sa totoo lang, dapat ay masaya ako ngayon dahil sa wakas ay hawak ko na ang diploma ko. Pero tila ba ay napalitan ng pait ang lahat ng tamis ng tagumpay ko. Nagsimula ang kwento ko sa loob ng aming tahanan, kung saan kaming dalawa lang ni Mama Teresa ang magkasama simula nung pumanaw si Papa 10 taon na ang nakalilipas. Pero sa likod ng aming maliit na pamilya, palaging nandoon ang isang tao na nagbibigay ng liwanag at proteksyon sa amin. Si Ninong Ricardo. Si Ninong Ricardo ay ang matalik na kaibigan at kumpare ni Papa. Siya ay isang matagumpay na arkitekto at sa edad na 45, masasabi kong nasa kanya na ang lahat ng katangian ng isang ideal man. Matikas ang kanyang tindig, laging formal ang suot, at meron siyang kakaibang bango na tila mananatili sa loob ng kwarto kahit matagal na siyang nakaalis. Simula nang mamatay si Papa, siya na ang tumustos sa lahat ng pangangailangan ko. Mula sa matrikula ko hanggang sa mga gamit at luho ko, lahat yon ay galing sa kanya. Pero habang lumalaki ko, unti-unting nagbabago ang pagtingin ko sa kanya. Noong high school ako, akala ko ay paghanga lang ito ng isang bata sa kanyang amain. Pero nung nag-college na ako, naging malinaw sa akin na may pagnanasa na akong nararamdaman para sa kanya. At tuwing bibisita siya sa bahay para mag-abot ng allowance, nanlalamig ako sa sobrang kaba kapag nahahawakan niya ang balikat ko o kapag tinatanong niya kung kamusta ang araw ko. Ang bawat haplos niya, Miss Roxy, kahit mukhang tatay-tatayan lang, ay nagbibigay sa akin ng kuryenteng hindi ko maramdaman sa mga lalaking kasing edad ko. Naging obsession ko na ang makuha ang atensyon niya, hindi lang bilang isang inaanak, kundi bilang isang babae. Gabi noon ng aking graduation party, pagdating niya sa ballroom, kitang-kita ang paghanga ng lahat sa kanyang tindig. Agad siyang lumapit sa akin at inabutan ako ng isang maliit na velvet box. Sa loob noon ay isang kwintas na may pendant na diamond. Sobrang tuwa ko noon, Miss Roxy. Pakiramdam ko ay ako ang pinaka-espesyal na babae sa mundo. Sa bugso ng damdamin, niyakap ko siya ng mahigpit sa harap ng maraming tao. Naramdaman ko ang lakas ng kanyang mga braso at ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Nanatili ako sa ganung posisyon ng ilang segundo. Ninamnam ang sandaling magkadikit ang aming mga puso. Akala ko, ang lahat ng pag-aalaga niya sa akin sa loob ng 10 taon ay paghahanda para sa gabing ito. Ang gabi kung saan tatanggapin niya ako bilang isang ganap na dalaga. Pero sa gitna ng selebrasyon, habang masaya akong nakikipag-usap sa mga kaibigan ko, napansin ko ang isang bagay na nagpabago sa timpla ng gabi ko. Nakita ko si Ninong Ricardo at si Mama na magkausap sa isang madilim na sulok ng ballroom. Si Mama na nasa 41 taon na, pero napakaganda pa rin at tila hindi tumatanda, ay may kakaibang ngiti habang kausap si Ninong. Hindi yun ngiti ng isang pasasalamat. Yun ay ngiting may halong landi. Nakita ko kung paano hawakan ni Ninong Ricardo ang bewang ni Mama habang bumubulong ito sa kanyang tenga at nagtatawanan. Mabilis lang ang bawat haplos. Parang sanay na silang gawin yon nang hindi napapansin ng iba. Pero dahil sa sobrang atensyon ko sa bawat kilos ni Ninong, kitang-kita ko ang lahat. Doon nagsimulang kumulo ang selos sa dibdib ko. Napansin ko rin na tuwing titingin si Ninong kay Mama, mayroong ningning sa kanyang mga mata na hindi ko nakikita kapag ako ang kausap niya. Pakiramdam ko tuloy, pinagsasabay kaming dalawa ni Mama sa kanyang atensyon. Ako bilang inaanak na binubusog sa material na bagay para manahimik. At si Mama bilang babaeng kinakasama niya sa likod ng aming mga likuran.
Hindi ako nakatiis ng gabing yon. Nang ihatid kami ni Ninong Ricardo sa bahay, tahimik lang ako sa likuran ng sasakyan habang pinagmamasdan silang dalawa. Pagkababa namin, hinalikan ni Ninong si Mama sa pisngi na ikinabigla ko. Agad kong hinarap si Mama sa sala. Ma, bakit parang sobra naman yata yung closeness niyo ni Ninong Ricardo? Tanong ko na may halong pait sa boses. Nagulat si Mama. Halatang hindi niya inaasahan ang tanong ko. Ano ka ba, Nicole? Siyempre, matagal na kaming magkakilala. Siya ang tumulong sa atin nung lugmok na lugmok tayo. Pagkatapos nung mawala ang papa mo. Utang natin ang buhay natin sa kanya. Pero ma, nakita ko kayo sa party kanina. Yung hawak niya sa'yo. Hindi yun hawak ng isang kumpare lang. Sabihin mo sa akin, may relasyon ba kayo? Mabilis na umiwas ang tingin ni Mama at nagkunwaring inayos ang kanyang gamit. Guni-guni mo lang yan, Nicole. Pagod ka lang sa graduation mo. Magpahinga ka na. At huwag kang gumagawa ng kwento na ikasisira ng pamilya natin at lalo na ng Ninong Ricardo mo. Pero hindi ako kumbinsido, Miss Roxy. Ang bawat kilos ni Mama, ang bawat pag-iwas niya ng tingin ay lalong nagpapatunay na meron silang itinatago. Isang gabing malakas ang ulan at dahil sa panganib sa kalsada, hindi na muna pinauwi ni Mama si Ricardo at pinatuloy na muna siya sa aming guest room. Pero nung gabing yon, mas lalong naging malinaw sa akin ang lahat, Miss Roxy. Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, nakita ko silang dalawa sa sala na akala mo ay tunay na mag-asawa kung maglambingan. Ang paraan ng paghaplos ni Mama sa balat ni Ricardo at ang paghalik ng lalaki sa kanyang noo ay hindi na gawain ng magkumpare. Kinaumagahan, hinarap kong muli si Mama sa kusina habang naghahanda siya ng almusal. Hindi ko na hinintay na siya ang magsalita o magpaliwanag pa. Ma, aminin mo na. Kayo na ba ni Ninong Ricardo? Huwag mo nang itanggi dahil nakita ko kayo kagabi. Diretsahan kong tanong. Halatang nabigla si Mama sa tapang ko, pero hindi na rin siya nakapagkaila. Huminga siya ng malalim at binitawan ng sandok at tumango. Inamin niya na sila na nga ni Ninong Ricardo at matagal na itong nangyayari sa likod ko. Nilihim lang daw nila dahil natatakot silang mabigla ako o hindi matanggap ang sitwasyon. Nainis ako nung una, Miss Roxy. Nagpanggap akong galit na galit. Isinumbat ko kay Mama na parang unfair ito kay Papa na 10 taon nang wala. Sabi ko, parang kinalimutan na niya ang sakripisyo at alaala ni Papa kapalit ng karangyaan at presensya ni Ricardo. Sabi ko pa, Ma, kumpare yan ni Papa. Paano niyo nagawa to? Nicole, anak, matagal nang wala ang Papa mo. Habang buhay ko siyang mamahalin. Pero babae rin ako na naghahanap ng kalinga at pag-ibig. Si Ricardo ang nandiyan nung mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa ako at walang malapitan. Hindi ako nakasagot sa sinabing yon ni Mama. Sa totoo lang, nagunwari lang naman akong galit para hindi mahalata ang totoong nasa loob ko. Ang hindi ko maamin kay Mama, kaya lang ako naiinis ay dahil naiinggit ako sa kanya. Naiinggit ako dahil ang swerte niya sa lalaking nakuha niya. Isang lalaki na tulad ni Ricardo na hindi lang mayaman, kundi napaka-gentleman, matikas at may sapat na lakas pa rin sa kabila ng kanyang edad. Sa loob-loob ko, gusto kong ako ang nasa posisyon niya. Ako ang hinahalikan sa noo at ako ang inaalagaan ng ganon. Lumipas ang mga buwan at opisyal nang ang tumira si Ricardo sa bahay namin. Noong una ay naging formal pa ako. Pilit kong nilalabanan ang nararamdaman ko. Iniisip ko na kailangang burahin ko na ang anumang pagnanasa ko sa kanya dahil asawa na siya ng ina ko. At kailangan kong irespeto. Pero tila mapaglaro ang tadhana, Miss Roxy. Noong panahong sinusubukan ko ng maging mabuting anak at umiwas, doon naman tila nagbago ang pakikitungo ni Ricardo sa akin. Isang hapon, habang wala si Mama dahil namalengke ito sa bayan, kaming dalawa lang ni Ninong ang naiwan sa sala. Nanonood kami ng TV nang bigla siyang magtanong tungkol sa buhay ko. Bagay
na hindi niya madalas gawin kapag naroon si Mama. Nicole, bakit hanggang ngayon ay wala ka pang boyfriend? Sa ganda mong yan, imposible namang walang pumuporma sa'yo sa labas. Sabi niya habang nakasandal sa sofa at nakatingin sa akin. Natawa ako ng pilit para itago ang kaba. Wala po akong balak. Focus muna ako sa pag-aayos ng karir ko pagkatapos ng graduation. Ayoko rin ng mga lalaking kasing edad ko. Parang mga bata pa mag-isip at wala pang direksyon sa buhay. Doon ay tumingin siya sa akin na may kakaibang ningning sa mga mata. Isang tingin na hindi ko dati nakikita. Tila hinahagod niya ang buong pagkatao ko mula ulo hanggang paa. Sa ganda mong yan. Nako, siguradong maraming nagkakandara pa sa'yo. Kung ako lang ang mas bata, baka isa na ako sa mga nakapila sa labas ng bahay na to para lang makuha ang matamis mong oo. Nagulat ako sa sinabi niya. Ramdam ko ang biglang pag-init ng aking mga pisngi. Hindi ko alam kung nagbibiro lang siya o may ibig sabihin ang mga salitang yon. Pero mula noon, Miss Roxy, napansin ko na mas parang nagiging mapag-obserba na si Ninong Ricardo sa akin. Kapag nasa bahay ako, madalas ay nagsusuot lang ako ng shorts at manipis na sando. Yung tipong komportable lang dahil akala ko ay pamilya na ang kasama ko at wala nang mali siya. Pero napapansin ko na tuwing dumadaan ako sa harap niya, lalo na kapag nakatalikod ako sa kanya, hindi na yun simpleng tingin. Ito ay isang tingin ng isang lalaking nakakakita ng isang kaakit-akit na babae na nais niyang maabot. Minsan, kapag nag-aabot ako ng juice sa kanya o kaya naman ay nag-aabot ng remote ng TV, sinasadya niyang hawakan ng mga daliri ko. Ang dati niyang formal at seryosong pakikitungo ay naging malambing na may halong pasaring. At kahit alam kong mali, Miss Roxy, hindi ko mapigilang mag-enjoy sa atensyong ibinibigay niya sa akin. Mas lalo akong nagiging conscious sa mga isinusuot ko kapag alam kong naroon siya sa sala o kapag kaming dalawa lang ang naiiwan sa bahay. Sinasadya ko na ring iklian ang mga suot ko. Tila sinusubok kung hanggang saan ang itatagal ng kanyang pagtitimpi. Pero ang pinakamahirap na bahagi para sa akin, Miss Roxy, ay tuwing sumasapit ang gabi. Ang kwarto ko ay katabi lang ng kwarto ni na Mama at Ricardo. Dahil luma na ang bahay at hindi na ganoon ka-soundproof ang mga dingding, madalas kong naririnig ang lahat ng ganap sa kabilang kwarto. Sa mga sandaling yon, hindi ko maiwasang mapapikit ng madiin sa ilalim ng kumot ko habang yakap-yakap ang unan. Nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga bawal na imahinasyon na hindi ko dapat iniisip bilang anak. Kung nararanasan ni Mama ang ganong klaseng kalinga mula kay Ricardo, paano pa kaya kung ako ang nasa posisyon niya? Paano kung ako ang binibigyan ng ganoong klaseng atensyon ng matikas na lalaking yon? Sa bawat daing at ingay na naririnig ko mula sa kwarto nila gabi-gabi, tila ba unti-unting nadurog ang natitirang prinsipyo sa katawan ko. Naisip ko, si Ricardo naman ang unang nagpakita ng motibo. Siya ang unang pumuri. Kaya hindi ko na siguro ganap na kasalanan kung mas lalo akong mahulog at magnais na maranasan din ang mga bagay na ibinibigay niya kay Mama. Pakiramdam ko ay may isang malaking apoy na unti-unting lumalaki sa loob ng aming bahay. Isang lihim na pagdanasa na hindi ko na kayang itago pa sa sarili ko. Isang apoy na kapag hindi naagapan ay siguradong tutupok sa relasyon naming mag-ina. Hindi nagtagal, Miss Roxy. Dumating na nga ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Ang mapag-isa kami ni Ricardo. Nagkaroon ng sunod-sunod na seminar at fieldwork si Mama sa trabaho niya sa gobyerno. Kaya madalas ay gabi na siya kung makauwi. O kaya naman ay kailangang mag-overnight sa ibang probinsya. Doon nagsimulang maging mas mapangahas si Ricardo. Wala na ang mga pasaring sa bawat kilos namin sa loob ng bahay. Ramdam ko na ang tensyong namumuo. Hanggang sa isang gabi, habang nanonood kami ng pelikula, hindi na kami nakapagpigil. Napakabilis ng lahat. Hindi ko matandaan kung sino ang unang humawak o kung paano nagsimula. Pero ang alam ko lang,
Sa mga sandaling yon, tuluyan ko nang isinantabi ang pagiging inaanak at anak. Nagpakasasa ako sa atensyon at sa bawat haplos na ibinibigay sa akin ni Ricardo. Ang mga bagay na dati ay naririnig ko lang mula sa kabilang kwarto. Ngayon ay ako na mismo ang nakakaranas. Naging sikreto namin ang bawat sandaling wala si Mama. Para kaming mga magnanakaw sa loob ng sarili naming bahay. Pero sa halip na matakot, mas lalo akong na-excite. Pakiramdam ko ay nanalo ako sa isang paligsahan dahil nakuha ko ang atensyon ng lalaking dati ay pangarap ko lang. Si Ricardo naman ay tila mas naging masigla. Mas marami siyang binibili para sa akin at mas naging malambing siya. Iniisip ko na baka ito na talaga ang tadhana namin. Na kaya siya pumasok sa buhay namin ay para talaga sa akin at hindi para kay Mama. Nabulag ako sa pansamantalang saya. Hindi ko naisip na ang bawat sandaling ninanakaw namin ay may katumbas na napakabigat na kabayaran. Isang hapon, habang kampante kaming nagpapahinga ni Ricardo sa loob ng master's bedroom, sa mismong kama kung saan sila natutulog ni Mama, isang bagay na hindi namin inaasahan ang nangyari. Maagang nakauwi si Mama dahil gusto niya kaming isurpresa. Pero siya ang nagulat nang pumasok siya sa sarili niyang kwarto. Nadatnan niya kaming dalawa sa isang sitwasyon na hindi na kailangan ng paliwanag. Literal na tumigil ang mundo ko nang makita ko ang mukha ni Mama na punong-puno ng gulat, sakit at pagkadismaya. Ang supot ng mga groceries na dala niya ay nalaglag sa sahig. At ang katahimikan sa kwarto ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Doon na sumabog ang pinakamalaking gulo sa buhay ko. Nag-away ng matindi si Mama at si Ricardo. Maririnig ang mga mura at sumbat ni Mama na abot hanggang sa labas ng bahay. Walang iya ka, Ricardo. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang asawa at haligi ng bahay na to. Pero pati anak ko dinamay mo. Sigaw ni Mama habang sinusugod si Ricardo. Pero sa gitna ng kanilang pag-aaway, hindi ko na matiis na makitang si Ricardo lang ang sinisisi. Tumayo ako at humarap kay Mama. Ma, hindi lang po siya ang may gawa nito. Ako mismo ang nang-agaw sa kanya. Ako ang may gusto nito. Pag-amin ko ng malakas, isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Ramdam ko ang hapdi pero mas masakit ang tingin ni Mama sa akin. Para akong isang dumi na ngayon lang niya nakita. Ahas ka, Nicole. Sarili mong ina. Nagawa mong traidorin para lang sa lalaki. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Humingi ako ng tawad. Lumuhod ako sa harap niya at nakiusap na sana ay mapatawad niya ako. Dahil nadala lang ako ng damdamin ko. Pero kahit anong iyak ko, tila bato na ang puso niya. Walang pagpapatawad na lumabas sa bibig niya. Tanging pandidiri lang ang nakita ko sa kanyang mga mata. Sa sobrang galit niya, hiniwalayan niya agad si Ricardo sa mismong oras na yon. Itinapon niya ang mga gamit nito sa labas at hinarap ako na may huling hatol. Kung gusto mo ang lalaking ito, kunin mo na. Isama mo siya at lumayas kayo sa pamamahay ko. Ayoko ng anak na traidor at ahas sa sarili kong tahanan. Hindi na ako nakipagtalo pa, Miss Roxy. Alam ko na wala na akong mukhang iaharap sa kanya. Kaya naman, bit-bit ang ilang gamit ko. Lumayas ako kasama si Ricardo. Sumama ako sa kanyang sariling bahay at doon kami nagsimulang magsama bilang mag-asawa. Lumipas sa mga taon, Miss Roxy, at masasabi kong nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Masaya kami ni Ricardo dahil ibinibigay niya ang lahat ng luho ko at kampante kami sa aming buhay. Pero sa kabila ng karangyaan at ng sarap na hinangad ko noon, may isang bagay na hindi ko maalis sa puso ko. Ang matinding pagsisisi. Gabi-gabi, kapag tahimik na ang paligid, hindi ko maiwasang mapaisip sa ginawa ko kay Mama. Ninakawan ko siya ng kaligayahan dahil lang sa makasarili kong pagnanasa. Winasak ko ang tiwala ng kaisa-isang tao na nagmahal sa akin ng tapat simula pagkabata. Nabalitaan ko na lang mula sa mga dating kakilala na nasa ibang bansa na ngayon si Mama. Sumama na siya sa kanyang kapatid doon
para magsimula ng bagong buhay at tuluyang kalimutan ang lahat ng pait na iniwan ko sa kanya. Hanggang ngayon, Miss Roxy, wala kaming komunikasyon. Hindi niya ako pinatawad. At marahil ay hinding-hindi na niya ako mapapatawad habang buhay. Nakuha ko nga ang lalaking pangarap ko. Ang lalaki na gusto kong maging akin. Pero ang kapalit naman nun ay ang pagkawala ng aking ina. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Miss Roxy. Isang paalala na ang bawat tagumpay na nakuha sa maling paraan ay may pagsisisi na habang buhay mong dadalhin. Ang iyong sender, Nicole.